3 araw pagkatapos, sa pangunahing bulwagan ng Ministry of Justice, nasa itaas ang 2 prinsipe kasama ang punong tagapamahala ng Ministry of Justice. Ministry of Justice Chief, Fu Maiyeming, tinatanong kita, pinatay mo ba ang 4 na imperial grandsons sa loob ng bilangguan? Hindi po, ito ay paninirang puri ng iba. Ang 4 na taong iyon ay pinatay ng iba. Nagsisinungaling. Ang mga bantay sa bilangguan ay personal na nakakita na ikaw ang pumatay sa 4 na imperial grandsons na iyon. Narito pa ang mga saksi. Nangangahas ka pang magdahilan. Ang mga bantay ay mga tao ninyo. Siyempre, sasabihin nila ang gusto ninyong ipasabi. Kung sila ay mga imperial grandsons, bakit sila nakakulong? At nakakulong pa kasama ko. At saka, bago sila ikulong, wala naman silang anumang krimen. Maaari ko bang itanong, noong panahong iyon, ano ang aking kasalanan? Nagsisinungaling. Fu Maiyeming, malinaw na ang ebidensya. Ayaw mo pang umamin. Parusahan. Gusto ninyong magbintang at manayra. Sakto. Ang mga batas at parusa ng Azure Dragon Empire ay matagal nang sikat. Gusto ko ring maranasan. Nangangahas ka pang magmatigas ang bibig. Paluin muna siya para lumuhad. Sumigaw ang 2 tauhan. May hawak na pamalo. At hinampes ang mga binti ni Yeming. Haha, hindi masama, masakit nga, ang lakas ng 2 ito ay nasa 30 milyong jin. Ngunit hanggang dyan lang, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang 2 tauhang hamampes sa binti ni Yeming ay tumilapon. Malakas na tumama sa pader. At samuka ng dugo. Fu Maiyeming, nangangahas kang kumilos at manakit sa loob ng korte. Sa isip ng Chief Justice, nakakatakot ang lakas ng taong ito. Ang mga tuhod ko, matigas lang talaga. Saglit lang akong tumayo ng tuwid. Aling mata ng 8th Prince ang nakakita sa aking kumilos at nanakit. Chief Justice, kumilos siya. Hindi ko inaasahan. Si Fuma pala ay isang taong matigas ang ulo. Ako, pinakagusto ko ang mga matitigas ang buto. Sa isip ni Yeming, ang isang ito, ang pinakamasamang Chief Justice sa Azure Dragon Empire. Walang kriminal ang makakapagtikom ng bibig sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ngumiti siya. Ipinakita ang kanyang mga gintong ngipin. Mga instrumento ng pagpapahirap. Ilabas. Si Yeming ay dinala sa isang krus na kahoy. Sa itaas nito ay mga bungo. Babala ni Beiming, Master. Ang instrumento ng pagpapahirap na ito ay hindi simple. Masasaktan nito ang mga buto at kaluluwa. Patayin natin sila. Hayaan mong hiwain ko sila. Hindi maaari. Maraming malalakas dito. Kung lalaban tayo, hindi lamang tayo magkakasala, kundi masusupil din tayo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Pagkasabi pa lang nito, mga berdeng liwanag ang pumalibot sa katawan ni Yeming. Ngunit nagtiim pa rin ng bagang si Yeming. Tinitiis ang sakit. Haha. Pinasukan ng bone-corrupting needles ang katawan. Hinayla ang mga buto nang wala sa ayos. Ngunit hindi man lang umimik. Tunay ngang matigas ang ulo. Hindi ko alam kung unti-unti kong dudurugin ang iyong mga buto. Iimik ka kaya? Dahan-dahan niyang dinudurog ang bawat buto ni Yeming. Napakagat si Yeming sa kanyang labi sa sakit. Samuka ng dugo. Pagkatapos, patuloy niyang dinurog ang mga braso at binti ni Yeming. Batang ito, magaling. Ang mga buto sa buong katawan ay unti-unting dinudurog. Ngunit hindi man lang umimik. Ang ganitong kitigas na ulo, 3 tao pa lang ang nakita kong ganito. Narinig ito ni Yeming at ngumiti pa rin. Haha, kung gayon, napakaikli pa ng iyong kaalaman. Ako, si Yeming, simula nang mag-cultivate, hindi mabilang na paghihirap na ang dinanas ko. Paanong sisuko ako sa iyo? Mukhang ang pagpalo lamang sa laman at buto ay hindi makakapagpatikom ng iyong bibig. Ngunit paano kung dagdagan pa natin ng sakit sa kaluluwa? May inihagis siyang bagay sa mga bungo sa itaas. Sa sandaling iyon, isang berdeng usok ang pumasok diretso sa Divine Sea ni Yeming. Napasigaw siya ng malakas. Haha, ang Yuhan Wraith, na ito ay papasok sa iyong katawan. Hahawakan nito ang iyong kaluluwa. Kakagaitan nito ang iyong kaluluwa. Unti-unti, wala pang sino man ang nakatiis. Pati ang 8th Prince na nakaupo roon ay natakot at pinagpawisan. Kagatin ang kaluluwa. Ang sakit sa kaluluwa ay higit pa sa sakit ng katawan ng 1,000 beses. Ito ay sakit sa ibang antas. Ang matandang ito, napakasama talaga. Sa sandaling ito,
Patuloy pa ring pumapasok ang mga wraiths sa mga mata ni Yeming, na naging maitim. Sa loob ng Divine Sea, ang mga wraith ay walang awang kumakagat. Patay na. Ang Divine Sea ni Master ay kinakagat na. Si Beiming ay walang kakayahang umatake. Mahirap labanan. Nangangahas na pumasok sa Divine Sea ni Master. Dito mismo ang lugar kung saan kami nagpapahinga. Sumigaw ang Sword Spirit, naghahanap ng kamatayan. Mga hibla ng Sword Chi ang lumabas. Pinutol-putol ang mga wraiths sa isang iglap. Dahan-daang lumapit si Beiming kay Sword Spirit, ang galing. Hehe, pagdating sa pagpatay ng kaaway, mas malakas ako kaysa sa isang damit na tulad mo. Sa labas, samuka ng dugo ang Chief Justice dahil sa backlash. Papaano nangyari ito? Ano ba talaga ang nasa loob ng iyong Divine Sea? Kahit ano paman, hindi ito isang bagay na may kukumpara sa basurang wraith mo. Ikaw. Dalawang salita lang ang nasabi niya bago bumagsak sa lupa. Ang kaluluwa ng Chief Justice ay nilamon. Bilisin niyo. Dalhin siya para magpagaling. Fu Mai Yeming. Lumaban at malubhang sinaktan ang Chief Justice. Karapat-dapat sa kamatayan. Ilagay sa piitan ng kamatayan. Pagkalipas ng 3 araw. Pugutan. Haha, Master. Ang matandang iyon. Pinatawa ako hanggang mamatay. Muntik na akong mapatay ng kanyang instrumento ng pagpapahirap. Master, sa loob ng Divine Sea. Mabuti na lang at nariyan si Invisible Sword. Master, magaling ako. Hindi ba? Magaling. Nakatulong din kayo sa akin na ilabas ang galit. Haha, kung hindi ako masusupil ng matinding pagpapahirap, kung gayon. Susunod, tiyak na may iba pa silang paraan. Halimbawa, ang paggalaw sa mga taong malapit sa akin. Jiruzu, huwag kang mag-alala. Pumunta ka at protektahan sina Miruyu, Yu Chen, at Zhang Heng. Huwag kang magpapabaya. Masusunod, lumipat ang eksena sa mansyon ng mga prinsipe. Ikawalong kapatid. Hindi ko inaasahan. Kahit ang Chief Justice ay walang nagawa sa kanya. Ano na ang susunod na gagawin? Huwag magmadali. Nagpadala na ako ng tao para imbestigahan ang pinagmulan ni Yeming. Hindi siya sumuko sa akin. Hindi ako naniniwalang ang kanyang mga magulang, mga ninuno sa 7 henerasyon, mga kamag-anak, ay hindi siya mapapatakot. Sa sandaling ito, isang taong nakaitim na damit ang lumitaw. Fu Mai Yeming, taga East Qi Country, Yan Prefecture, Shanshui Town. Ang kanyang mga magulang ay maagang pinatay ng mga kaangkan. Ang mga kaaway niya sa angkan ay personal niyang pinatay. Maliban kay Ye Zikheng na pinilayan niya. Halos wala nang natirang buhay sa Ye family. Patay na lahat ng kamag-anak at magulang. Tama po, sa mundo, wala nang sino mang may kaugnayan sa dugo kay Yeming. Pagkatapos noon, sumali siya sa Crimson Sun Sect. Pumasok sa East Qi Academy. Nagulat sa Yin Yang Sect. Nagulat sa True Dragon Holy Land. Pumasok sa Azure Dragon Academy. Ikinasal sa Grand Princess. Dati, mayroon siyang asawa na nagngangalang Yu Lingqiao. Ngunit siya pala ang Crown Princess ng Vermilion Bird Empire. Si Yu Lingqiao, para takasan ang Crown Prince ng Vermilion Bird, ay pumasok sa Zuantian Great World. Pagkatapos noon, hindi na alam ang kanyang kinaroroonan. Paano naman ang ibang tao? Sino ang kanyang mga kaibigan? At ang kanyang kapareha ngayon? Hindi ako naniniwalang sa kanyang potensyal ay iisa lang ang kanyang babae. Hindi kakaunti ang mga taong malapit kay Yeming. Kabilang sa pinakamalapit ay sina Yu Chen ng Azure Dragon Academy, Miruyu, Zhang Heng, kasama ang isang katulong na si Jiruzu na hindi malinaw ang pinagmulan. Hulihin ang 4 na iyon. Yung si Miruyu, noon, nanumpa siyang mamamatay na lang kaysa sumama sa akin. Ngayong si Yeming ay nasa piitan ng kamatayan. Tingnan natin kung sisuko siya. Masusunod. Lumipat ang eksena sa Azure Dragon Academy. Masayang nag-iihaw ng karne si Ruzu, ngayong gabi. Kakain tayo ng barbecue. Paano ka pa may ganang kumain? Ngayong si Yeming ay nakakulong sa piitan. Kailangan nating mag-isip ng paraan para iligtas si Lolo. Pati si Lolo mo, wala kang pakialam. Huwag kang mag-alala. Si Lolo ay may malaking swerte. Malakas ang buhay. Hindi siya mapapahamak. Biglang nagbago ang itsura ni Ruzu. Isang taong nakaitim na damit ang lumitaw. Ang buong silid ay nabalot ng lilang usok. Mga magagandang binibini. Sumama kayo sa akin ng maayos. At magiging magaan ang aking kamay.
Ay itong taong ito, ano ba talaga ang kanyang realm? Hindi ko mag-alaw ang aking katawan. Gusto mo akong hulihin. Sa sandaling ito, lumitaw si Xiao Qiang. Damilat ang kanyang bibig ng napakalaki. Nang ahas kang galawin sila, naghahanap ka ng kamatayan. Nagulat ang lalaki, lumingon. Inilabas ang kanyang sandata at sinaksak si Xiao Qiang. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tumilapon ang lalaki, sa mukha ng dugo. Nagbago ang plano. Atrez. Binuksan din ni Xiao Qiang ang espasyo at hinabol siya. Huwag kang makatakas. Ngunit biglang, sa sandaling ito, natigilan siya. Itong maliit na ahas, may kaunting kakayahan din. Pati ako, nangangati na ang kamay. Manatili kayo rito. Aalis lang ako sandali at babalik din. Lumipat ang eksena sa mansion ng 8th Prince. Kamahalan. Nabigo ang misyon. May isang Jiaolong, Flood Dragon, na biglang lumitaw. Ang inyong lingkod ay hindi niya kalaban. Ha, Jiaolong. Opo, ang inyong lingkod ay naghihinala, bago pa matapos magsalita. Ang kanyang buong katawan ay nasunog. Sumisigaw siya ng kahindik-hindik. Nagulat ang 8th Prince. Napanganga. Sino iyan? Pagkatanong pa lang, isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Sino ba talaga? Huwag kang magtago. Kung magaling ka, lumabas ka dito. Hehe, gusto mo bang maranasan ang pakiramdam ng mga butot litid sa buong katawan na nababali? Pinisil ni Ruzu ang kanyang pulso. Napasigaw sa sakit ang 8th Prince. Pagkatapos ay itinapon siyang parang basura sa sahig. Buto, ang mga litid ko. Hayop ka. Hihi, may mas masaya pa ba? Malakas niyang inapakan ang pagitan ng kanyang mga hita. Napasigaw ng malakas ang 8th Prince. Bumalik sa Azure Dragon Academy, HMM. Ikaw yung ahas na alaga ni Yeming. Hehe, mukhang madulas hawakan. Hindi ahas. Jiaolong, huwag mong hawakan kung saan-saan. Nakakakiliti, mamamatay ka. Sa sandaling ito, bumalik na rin si Jiruzu. Kumusta? Sino ang kalaban? Mukhang ang pangalan ay 8th Prince o ano. Dahil ayokong madamay si Lolo. Hindi ko siya pinatay. Tinakat ko lang siya ng isang beses. At dinurog ko yung lugar na iyon niya. Ang pamilyang imperial. Gaano karaming kayamanan ang mayroon. Sa kanilang lakas, maaga o huli ay makakabawi rin sila. Ang mga sugat sa ibang lugar ay ayos lang. Ngunit ang sugat sa lugar na iyon dahil nagtanim ako ng isang marka roon. Maliban na lamang kung magre-reincarnate siya. Kung hindi, hindi na iyon kailanman makakabawi. Sa isip ni Xiao Qiang, napakasamang babae nito. Pagkatapos, bumalik si Xiao Qiang sa piitan. Master, ganoon po ang nangyari. Sinabi ni Jiruzu na babantayan niya si Naruyu. Ako naman po ang babalik para protektahan si Master. Ang Azure Dragon Academy, siya na ang bahala. Ngunit inakala ng prinsipe na iyon na si Feng Shi ang pinakamalaking sandalan ko. Hindi niya inaasahan na si Jiruzu pala ang pinakawalang kinatatakutan. Susunod, kailangang hintayin ang pagdating ng 3,000 hukom sa execution ground. Huli na, kung hindi kikilos ang Golden Guard. Ipapadala ko ang aking clone kasama ang mga disipulo ng Hao Tianzhao para gumawa ng gulo. Kahit anong mangyari, kailangang mailigtas si Master. Master, huwag kang mag-alala. Tiyak nakikilos sila. Bawat isang tao sa Money Bank ay sakim. Hindi naiiba ang Golden Guard. 3 araw pagkatapos, sa execution ground. Hoy, pupugutan ng ulo ang Fuma. Ito ay isang pangyayaring minsan lang sa 100 taon. Nakakatuwa. Bilisin nyo. Patayin nyo na. Para makisaya tayong lahat. Yeming. Pagkalipas ng kalahating oras pa, puputulin na ng isang hiwa mula sa kamay ng Verdugo ang iyong buhay. Kamatayan. Kung ibibigay mo ang money bank, mapapanatili mo pa ang iyong buhay. Ikaw na walang galang na pamangkin. Paanong nagagawa mong tawagin ng direkta sa pangalan ang asawa ng iyong tiya? Bilisin mo. Lumuhod ka at magbigay galang sa asawa ng iyong tiya. Baka bigyan ka pa ng kaunting pera ng asawa ng iyong tiya. HMPH. Naghahanap ng kamatayan. Putulin niyo muna ang 1 libra at kalahating karne niya. Tingnan natin kung makakapagmatigas pa siya ng bibig. Itinaas ng Verdugo ang kanyang palakol. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa langit. Pangahas. Si Yeming ay isang Golden Guard. Walang sino man ang maaaring pumatay sa kanya. Nagbibigay galang kay Divine Lord.
Palayain siya. Kung ordinaryong Golden Guard lang. Ayos lang. Ngunit hindi ko inaasahan na ang Divine Lord mismo ang magpapakita ng kanyang divine sense. Kung gayon, hindi lamang ako, kahit pa si Ama ang narito. Kailangan siyang bigyan ng 3 bahagdang paggalang. Palayain siya. Ang mga kadena sa katawan ni Yeming ay pinutol. Ha, masuner ang pamangkin. Mauuna na ang asawa ng iyong tiya. Galit na tumingin si Feng Wuzhang kay Yeming na paalis. Pagkatapos, bumalik si Yeming sa Azure Dragon Academy. Yeming, boss, sa wakas, nakabalik ka na. Ruzu, maghanda ka ng kaunti. Ipahayag mo sa buong mundo. Maglabas ka ng balita tungkol sa auction ng mga karapatan sa Money Bank. Opo, Lolo. Ang bagay na ito, ipaubaya mo na lang sa aking kaibigang Shenming. Mabilis nakakalat ang balitang ito. Ngayon, wala na akong gagawin. Ngunit si Feng Shi, hindi pa tiyak. Sa mata ng mga prinsipeng iyon, si Feng Shi ang pinakamalaking sandalan ko. Ngayong malaya na ako, hindi na kailangang mag-alala na makukulong at maghihintay ng kamatayan. Gusto nila akong hulihin. Kailangan muna nilang pigilan si Feng Shi. Magbibigay ito sa akin ng sapat na oras. Hindi nalalayo sa aking inaasahan. Ang ekspedisyon ni Feng Shi, tiyak na may malaking mangyayari. Ano na ang gagawin? Ano pa ba ang magagawa? Basta't may benta itong money bank na pinag-iinteresan nila. Magiging ligtas na sina Yeming at ang Grand Princess. Ngunit, ang Grand Princess ay isang Shenming din sa mundo. Dahil lamang sa isang money bank. Hindi ko inaasahan na gusto pa nilang kalabanin pati ang Grand Princess. Dahil nakikita nila ang hinaharap ng Money Bank. Noong si Chen Chen pa ang namamahala sa Money Bank. Gamit lamang ang suporta ng Yin Yang Sect. Ilang mga lungsod na ang napasa kamay ng Money Bank. Ang kita nito ay katumbas na ng kita ng buong Yin Yang Sect. Kung ang Money Bank ay kakalat sa buong kaharian. Kahit pa sa buong imperyo. Paano na? Hindi kalabisan na sabihin. Mas marami pa ito kaysa sa buwis na ibinabayad sa imperyo. Kung magbubukas pa sa ibang mga imperyo, tunay ngang laganap na sa buong kontinente. Sa pag-unlad nito sa ibang mga yaman. Sapat na ito para mag-alaga ng malaking bilang ng mga martial gods. Kahit pa makapagtayo ng isang nakakatakot na superpower. Ganoon ba? Natatakot akong hindi lamang ang Great Emperor ang matutukso. Ngayon, hindi pa kumikilos ang Great Emperor. Gusto lamang niya akong patabain muna bago katayin. Kaya kahit anong mangyari, hindi na mapapanatili ang money bank. Mas mabuting habang maaga pa. Ibenta na ito kapalit ng malaking yaman para umangat sa heaven rank. Master, ang pagkakaroon ng ganitong pag-iisip ang pinakamaganda. Tama ka, ang money bank ay panlabas na bagay lamang. Ang pagpapalit nito sa yaman para palakasin ang sarili ang pinakamahalaga. Lumipat ang eksena sa mansyon ng 8th Prince. Ika-5 kapatid. Ika-9 na nakababatang kapatid. Ika-13 nakababatang kapatid. Ika-14 na prinsipe. Ika-16 na prinsipe. At pati si 39 na nakababatang kapatid. Kayo at ako ang may pinakamagandang ugnayan. Tiyak na alam nyo na kung bakit ko kayo tinawag dito. Azure Dragon Empire. Ika-14 na prinsipe. Siyempre, dahil sa money bank. Ngunit ako'y nagtataka. Ang mansyon ng prinsipe ay may hindi mabilang na mga eksperto. Sino ba talaga ang nakasakit sa iyo ng ganito? HMPH. Gamit si Yeming. Wala siyang kakayahang gawin ito. Tiyak na ang mga tao ni Tia ang kumilos. Gusto nila tayong bigyan ng babala. Azure Dragon Empire. Ika-13 prinsipe. Sa pagkakataong ito, hindi madaling harapin. Hindi lamang si Tia. Pati ang Divine Lord ng Golden Guard ay pinoprotektahan siya. Napakahirap nating kumilos laban sa kanya. HMPH. Ang Divine Lord ay ayaw lamang nating patayin siya. Maaari natin siyang hulihin. Dahan-daang pahirapan. Wala pang 3 buwan. Tiyak na mapipilitan siyang ibigay ang share ng money bank. Ang problema, kailangang pigilan si Tia. Paano pipigilan? Ang bagay na ito, gumasto si Tia ng maraming yaman. Nag-imbita ng 3 Shenming. Kasama ang 9 na martial gods. Ginamit pa ang mga piling sundalo. Ang East Sea ay hindi kalaban ni Tia. Haha, madali lang iyan. Kailangan lang patayin ang ilang Shenming at martial gods sa tabi ng Grand Princess. Lihim na magpadala ng hukbo para tulungan ang East Sea. Basta't hindi niya makuha ang Lingzhou. Sa maikling panahon, hindi siya makakabalik. Haha, magaling.
Tayong lahat dito. Kapag nagsanib puwersa, mahirap hindi magtagumpay. Maghanda na kayong lahat. Bumalik ang eksena sa Azure Dragon Academy. Sa sandaling ito, si Yeming ay nakatuon sa pag-cultivate. Ang Earth rank ay naging matatag na. Ang Heaven rank, nakatayo sa isang lugar. Mahirap umusad pa ng isang hakbang. Ano ang dapat kong gawin? Kailangang maghanda ng maraming kayamanan ng langit at lupa. Kabilang sa pinakamahalaga ay ang Heart of the High Heavens. Isang hibla ng Undying Divine Light. Isang hibla ng Zenwill. Ang Undying Divine Light, alam ni Beiming. Mayroon sa Undying Divine Palace. Hindi kaaway. Hindi kaibigan. Hindi rin ako makakapunta sa Undying Divine Palace para humingi sa kanila. Ang Divine Light at Zenwill, maaari lamang mabili sa pamamagitan ng Merit Steel. Sa sandaling ito, biglang may naramdaman si Yeming. Nanay. Si nanay ang nagpapadala ng mensahe sa akin. Hindi ko alam kung ano ang kailangan niya. Mabuting anak, kumusta ka na? Nasaktan ka ba? Pinahirapan ka ba nila? Balak ka naming iligtas. Ngunit pinigilan kami ni Toer. Sinabi niyang may sarili kang paraan. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Mabuti kung gayon. Ngunit kamakailan. Huwag kang masyadong lumabas. Natuklasan naming sa labas ng akademya. May mahigit 10 martial gods. Malapit sa 100 martial saints na nag-aabang. Ang bilang ay patuloy pang dumarami. Lahat sila ay mula sa malalaking puwersa. Malinaw na ang target nila ay ang iyong money bank. Mahigit 10 martial gods. Malapit sa 100 martial saints. Talagang minamaliit ako. Sa sandaling ito, hindi dapat magpabeya. Kailangang magtiis. Hintayin mong bumalik si Toer. Kusa silang aalis. Hindi ka dapat lumabas. Hanggat narito kami. Huwag silang umasang makakapasok sa akademya at mag-alaw ka. Sige, nang ahas kayong magtayo ng patibong para sa akin. Akala nyo ba ako'y putik na madaling year-akan? Kung gayon, pumunta tayo sa Void Heaven Realm. Papatayin ko kayong lahat. Master, gustong gamitin ang Void Heaven Token. Kapag ginamit ito, madaling matutuklasan ng mga eksperto ang lokasyon. Natatakot lang akong hindi sila darating. Basta't nasa kaparehong realm sila ng martial god. Papatayin ko silang lahat. Makalipas ang ilang sandali, sa Void Heaven Realm, Martial Ancestor Plains. Master, napakalakas ng kapangyarihan dito. Kahit ang aking lakas ay hindi ko mapigilan. Kapag umatake ka, kailangan mong mag-ingat. Master, ayos lang. Sa pagharap sa kanila, hindi kita kailangan kumilos. Sa sandaling ito, may mga aninong lumitaw. Pinalibutan si Yeming. Bakit? Ang grupong ito, dumating para magpakamatay. Yeming, ako ay mula sa Sai family. Ang angkan ng ina ng 8th Prince. Ang aming lolo ay nagtatanong lamang sa iyo ng isang bagay, ibibigay mo ba ang money bank? O mamamatay? Sa tingin ko, tanga ka. Lahat ng tao sa Void Heaven Realm ay anino lamang. Kahit maputol mo pa ako. Pinakamarami. Mapipinsala lamang ang aking katawan at Yuan Chi. Paanong mapapatay mo ako? Ito ang Soul Destruction Talisman. Kapag ginamit ang talisman na ito para patayin ang iyong anino, papatayin din ito ang iyong tunay na katawan sa ibabang mundo. Interesante. Salamat sa pagsabi mo sa akin ng ganito kahusay na bagay. Merit Steel. Ipagpalit mo ako ng 100 Soul Destruction Talismans. Kung gayon, maaari na rin kayong mamatay. Napakakaraming Soul Destruction Talismans. Ang batang ito, may paghahanda palang dumating. Ngunit hindi niya inaakalang pagkatapos nating mapigilan ang ating realm. Hindi natin siya kalaban. Hindi kaya hindi niya alam na ang ating mga tunay na katawan ay pawang mga martial ancestors. Martial saints. At mayroon pang 2 martial gods. Sa sandaling ito, isang tao ang sumugod. Bata, naghahanap ng kamatayan. Endless prison flame. Inilabas agad ni Yeming ang invisible sword. Isang saksak lang sa kanyang balikat. Pagkatapos ay pinutol-putol ang katawan ng taga-Sai family sa isang iglap. Lahat ng litid sa kanyang katawan ay naputol na. Bumagsak siya ng malakas. Sumugod si Yeming. Idinikit ang Soul Destruction Talisman sa kanyang katawan. Patay. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Lumipat ang eksena sa Sai family. Sa loob ng isang lihim na silid. Ang kanyang tunay na katawan ay sumisigaw ng kahindik-hindik. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay ganap na naglaho. Anong nangyari? Si Elder Sia. Hindi ba't pumunta siya sa Void Heaven Realm?
Hindi kaya, napatay siya sa loob ng Void Heaven Realm. Imposible. Siya ay isang martial god. Sino ang nangahas na pumatay ng martial god ng aking Sai family? Naghahanap ng kamatayan. Pagkatapos, sunod-sunod na sigawan ang maririnig. Ang ilang tao sa paligid ay napatay na rin. Lolo, ang ibang mga kaanak na pumasok sa Void Heaven Realm, lahat sila ay may nangyari. At saka, lahat sila ay nawalan ng kaluluwa at espiritu. Marahil, namatay sila dahil sa Soul Destruction Talisman sa loob ng Void Heaven Realm. Ano ba talaga ang nangyari? Sa loob ng Void Heaven Realm, sa sandaling ito, ang Invisible Sword ay walang awang pumapatay. Anong klaseng espada ito? Walang anino, walang anyo, hindi talaga makita. Lintik, Invisible Sword. Huwag kang mag-atubili. Patayin mo lang sila ng basta-basta. Ang aming Soul Destruction Talismans ay sapat. Bata, mamatay ka na. Sumugod siya. Tinipon ng lakas sa kanyang kamao. At nagpakawala ng 10,000 Realms Fist. Tamang-tama, itinaas ni Yeming ang kanyang kamay para salagin. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabitak. Magaling, may kaunting lakas. Ikaw yung martial god ng Sai family. Di ba? Ang lakas ko ay dapat nasa 80 milyong jin. Ang ginamit kong martial technique ay divine skill din. Pero hindi ko siya nadaganan hanggang mamatay. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Sinuntok siya ni Yeming ng isang beses. Kasama ang Soul Destruction Talisman. Papaano nangyari ito? Nagawa mong hawakan ng absolutong lakas. Pagkasabi noon, sumabog din siya. Tapos na. Pati si Elder Wu ay hindi niya kalaban. Mas lalong hindi ko siya kalaban. Atrez. Agad siyang umalis sa Void Heaven Realm. Bumalik sa lihim na silid ng Sai family. Pagkalabas pa lang niya, sunod-sunod na sigawan ang narinig sa paligid. Na nakatakot, agad siyang hinawakan sa leeg ng mga tao sa labas. Ang Void Heaven Realm. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ikaw lang ang natirang buhay? Si Lolo at pati ang dalawang martial god elders, lahat sila ay pinatay ni Yeming. Kung hindi ako agad nag-activate ng Void Heaven token at tumakas, mapapatay din ako. Ano? Mahigit 10 tao kayo. Ang pinakamababang realm ay martial ancestor na. Pero hindi nyo natalo ang isang martial ancestor. Mali ba ang narinig ko o mga baboy lang kayo? Lolo, iyang si Yeming, hindi talaga siya tao. Kasing lakas ng demonyo. Isa siyang halimaw. Lahat ng tao ay pinatay ng kanyang hindi nakikitang espada. Si Elder Wu, hinarap siya ng direkta. Ngunit isang suntok lang niya. Patay na. Isang suntok. Kahit pa ang Great Emperor noon ay hindi ito magagawa. Hindi ko inaasahan. Ang batang si Yeming na iyon, ganito pala kalakas laban sa langit. Lumipat ang eksena sa loob ng Void Heaven Realm. Master, maliban sa isang mabilis tumakas, lahat sila ay pinatay ko na. Hindi pa oras para purihin ka. Malamang, malapit nang dumating ang ikalawang grupo na magpapakamatay. Sakto, pagkasabi pa lang noon, 4 na anino ang lumipad papalapit. Gong Yangju, Zuo Daowang, hindi ko inaasahan. Kayong dalawang talunan, nangangahas pa ring hanapin ako. Talagang sawa na kayo sa buhay. Haha, ang nakaraan ay hindi na mahalaga. Ibigay mo ang alipin, o mamatay. Ikaw ang pumili. Liu Piao-Piao, pati ikaw, dumating para patayin ako. Yeming, ibigay mo na ang pera. Kung hindi, ang ekspertong ito mula sa Origin God Sea sa tabi ko ay hindi ka patatawarin. Sa isip ni Yeming, si Liu Piao-Piao, pinaalalahanan niya ako sa pinagmulan ng kalaban. Ang Origin God Sea ay isa sa 4 na dakilang Divine Lands. Bakit kasama nila ang mga taga Sword Lake? Pasensya na, ang money bank ay hindi maaaring ibigay. Kung ganyan kalaki ang tiwala ninyo sa sarili. Kung gayon, sabay-sabay kayong lumapit. Huwag magmadali, lahat. Kumalma at mag-usap. Ipinadala ako ng aking guro rito hindi para pumatay. Ako si Bayon. Sa pagkakataong ito, narito ako sa utos ng aking guro. Gusto kong makipagpaligsahan sa iyo. Kung manalo ako, kailangan mong ibigay ang interes sa money bank pati na ang karanasan sa pagnenegosyo nito. Hindi ko inaasahan. Ang 4 na dakilang divine lands na napakataas, gusto ring agawin ng aking money bank. Sa totoo lang, ang iyong money bank ay napaka-interesante. Kahit ang aking guro ay walang tigil sa pagpuri. Sinabi niya,
Kahit lumipat pa sa ibang malalaking mundo, maaari pa ring kumita ng pera. Kaya gusto niyang kunin ang share at ang karanasan na iyon. Pagkatapos ay palawakin ito sa buong malalaking mundo. Kung gayon, ano pa ang lalabanan? Magtulungan na lang tayo. Hindi ba't mas mapapataas natin ang benepisyo sa ganoong paraan? Sa tulong ng Origin Godsey, ang pagpapalawak ng money bank sa buong mundo ay magiging walang hanggan ang potensyal. Naisip din niyan ng guro. Ngunit pagkatapos, sinabi pa niya, ikaw na tao ay masyadong madulas. Mahirap gamitin para sa aking divine sea. At saka, masyadong marami ang iyong karma. Hindi maganda para sa divine sea na masangkot ka. Hindi maganda masangkot. Ngayon, kung lalabanan mo ako, iyan ay malaking pagsasangkot na. Ikaw ay isang martial ancestor. Ako rin ay pinigilan sa martial ancestor realm. Kung matalo ako, bibigyan ka ng guro ng pagkakataong tumahak sa landas tungo sa pagiging Diyos. Sa ganoong paraan, manalo man o matalo, wala tayong utang sa isa't isa. Hindi masasangkot sa karma. Master, pumayag ka. Kailangan mong tumahak sa landas tungo sa pagiging Diyos. Ayon sa mga sabi-sabi, ang taong tumahak sa landas tungo sa pagiging Diyos ay magkakaroon ng pagkakataong maging tunay na Diyos. Ang landas tungo sa pagiging Diyos. Bawat 100.000 taon, ito ay nagbubukas ng isang beses. Kung kukwentahin ang oras, pagkalipas ng mahigit 10 taon pa, magbubukas na ito. Basta't makatapak ka sa landas na ito, magkakaroon ka ng pagkakataong mahawakan ng mga yapak ng mga sinaunang tunay na Diyos. Kung makarating ka sa dulo, maaari ka pang maging isang Lord God ng isang mundo. Ang landas tungo sa pagiging Diyos, ano ba talaga ang bagay na iyon? Isa ba itong daan? Bakit parang malabo? Noong nagsisimula pa lamang sa Ancestral Origin Continent, bago pa ito gumuho, umiiral na ang landas tungo sa pagiging Diyos. Walang nakakaalam kung kailan ito lumitaw. Sino ang lumikha nito? Kahit ang unang taong tumapak dito ay hindi malinaw. Ngunit alam ng mga tao ang dahilan kung bakit umiiral ang landas tungo sa pagiging Diyos. Ito ay para alagaan at piliin ang tunay na malalakas para maging mga walang hanggang Lord Gods. Sa sandaling makatapak ka rito, nangangahulugang nagmamay-ari ka na ng kwalipikasyon para umangat sa pagiging Lord God. Lord God. Iyon ba ay isang mundo sa loob ng Shenming? Kung ito ay isang secret realm. Kung gayon, makapangyarihan din. Master, kailangan mo lang malaman na ang pagtapak sa landas tungo sa pagiging Diyos ay may walang katapusang benepisyo. Iyon lang. Sige, kasunduan. Agad siyang yumapak sa lupa. Pinakawalan ang lakas. Origin Godsey. Bayon. Humihingi ng turo. Ito ang pinakamataas na teknik ng Origin Godsey Origin Divine Art. Pag-atake pa lang ni Bayon. Buong lakas na agad. Gamit ang aking pinagmulan. Makikipagpaligsahan ako sa iyo. Sagot ni Yeming, sige. Nagpalitan sila ng suntok. Ang lupa sa paligid ay nabitak dahil sa lakas ng kanilang dalawa. Tumalsik kung saan-saan. Ilang taon pa lang. Ganito na siya kalakas. Ang batang ito, tunay na henyo. Ang kanyang lakas, ang kanyang skill sa paggamit ng puwersa, ay hindi nalalayo kay Bayon. Ginamit pa ng dalawa ang mas malakas na puwersa sa kanilang mga kamao. Ang lupa ay lubusang lumubog. Sina Bayon at Yeming ay nagpakawala ng daan-daang suntok. Itong si Bayon, napakalakas. Isang karapat-dapat na kalaban para gamitin ko ang aking buong lakas. Humahanga ako. Ang aking Origin Divine Art ay kayang i-transform ang lahat ng bagay sa mundo. Ngayon, ang aking mga paa ay nakatapak sa malawak na lupa. Ang lakas ng lupa ay para sa aking gamit. Ngunit ikaw, hindi ka natatalo sa akin. Hindi ka masama. Hindi ko inaasahan na kaya mong labanan ang aking absolutong lakas. Ngunit susunod, kailangan mong mag-ingat. Malapit na akong umatake ng buong lakas. Ganoon ba? Kung gayon, natatakot akong, ikaw ang magsisisi. Ginamit ni Bayon ang kanyang braso para salagin ang suntok mula kay Yeming. Na nagpagulat kay Yeming. Sinabi ko na. Ang aking Origin Divine Art ay kayang i-transform ang lahat ng enerhiya. At kasama na roon, ang iyong lakas. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nabalot ng alikabok ang paligid. Napakalakas. Hindi ko maisip, ito ba ay isang atake na kayang gawin ng isang martial ancestor? Hindi nga may kakaila na siya ay disipulo mula sa Divine Land. Malapit nang matalo si Yeming. Hindi tama.
Mukhang si Yeming, hindi man lang natinag. Tumingin si Bayon kay Yeming nang hindi kumukurap. Ito, namangha siya nang makitang si Yeming ay nakangiti. Ginamit agad ni Yeming ang immovable seal. Buddhist sect immovable seal. Mukhang mayroon ka ring Chuan Cheng, inheritance, legacy, mula sa Buddhist daw. Mukhang mayroon ka rin. Syempre, kung gayon, magpaligsahan tayo sa mga natatanging teknik ng Buddhist sect. Ginamit ni Bayon ang Prajna finger. Nag-cross ang mga kamay ni Yeming. Ginamit ang bright seal. Ang Prajna finger ni Bayon ay tinunaw ng teknik ni Yeming, na nagpasuka sa kanya ng dugo. Sinamantala ni Yeming ang pagkakataon. Sumugod at sinuntok ang dibdib ni Bayon. Pagkatapos ay sunod-sunod na suntok sa kanyang katawan. Sa huli, isang suntok na bumagsak mula sa langit. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tama na, talo na ako, talo na. HMPH. Syempre talo ka na, ni hindi ko pa nga ginamit ang aking espada. Nasaan ang listahan para sa landas tungo sa pagiging Diyos? Kung hindi dahil sa biglaang naisip ang makipagpaligsahan sa Buddhist Dao technique sa iyo at nabacklash ako, gamit ang aking origin divine art. Matatakot ba ako sa iyong Emperor Sword? Ngunit talo kung talo. Ano pa ang sasabihin? Ito ang token para sa landas tungo sa pagiging Diyos. Tinanggap ni Yeming ang token mula sa kanya. Susunod, kayo naman. Gusto nyo ring lumaban sa akin. Huwag kang maging mayabang. Tiyak na sa hinaharap. Hindi kita patatawarin. Atres tayo. Mabahong lalaki. Maghintay ka. Yung ginawa mong pang-aapi sa akin noon. Naaalala ko pa. Maaga o huli. Susupilin kita. May lakas ka ng loob. Subukan mo. Natatakot ba ako sa iyo? Pagkaalis pa lang nila, may mga anino na namang lumapit. Pinalibutan si Yeming. Yeming, ibigay mo ang money bank. O mamatay. Sumigaw ang mga bagong dating, patay. Ibigay mo ang money bank. O mamatay. Haha, hindi ko inaasahan. Napakaraming eksperto ang dumating para harapin akong mag-isa. Ito ba ang swerte ng aking 3 henerasyon? Merit Steel. Ipagpalit mo ako ng 1,000 soul destruction talismans. Agad lumitaw ang mga talisman. Lumilipad sa paligid ni Yeming. Soul destruction talismans. Sumama kayo sa aking katawan. Bigyan niyo ako ng lakas na pumuksa ng kaluluwa. Hindi ko inaasahan. Naghanda pala siya ng ganito karaming soul destruction talismans. Balak ba niyang patayin tayong lahat? Nakakatawa. Gamit ang isang hamak na martial ancestor. Isang bagong silang naguya na hindi natatakot sa tigre. Ngayon, ako, si Yeming, ay magsasagawa ng malawakang pagpatay. Papatayin ko kayong lahat. Tingnan natin kung mangangahas pa kayong maging mayabang. Napakalaki ng salita. Hindi nahihiya. Bata. Naghahanap ng kamatayan. Lumipad ang invisible sword mula sa divine sea ni Yeming. Dumaan ito. Pinuputol ang bawat isa sa kanila. Sunod-sunod na sigawan ang maririnig. Ito. Ano ito? Walang anyo. Walang anino. At napakatalas pa. Hindi talaga makita ang bakas. Immeasurable heavenly thunder. Vanquishing palm. Heaven burning art. Tinipon ni Yeming ang lakas sa kanyang kamao. Absolutong lakas. Isang lakas na sisira sa lahat ng pamamaraan. Ang suntok ni Yeming ay sumalubong sa 3 palm techniques nila. Ang kamao ay nagwalis sa lahat. Ang mga taong iyon ay natangay din. Ang lupa sa ibaba ay lumubog. Dahan-daang hamupa ang alikabok. Ano? Ang taong ito, nagtataglay ng absolutong lakas. Paano nangyari ito? Isa lamang siyang martial ancestor. Zuan Tian White Emperor. Yu Tian Black Emperor. Emperor Sword Dual Emperors Yin Yang Slash. Isang hibla ng sword chi ang humiwa diretso sa mga tao sa ibaba. Pagkatapos ng hiwa, lahat sila ay ganap na naglaho. Lintek, nang ahas kang patayin ang elder ng aking angkan. Mamatay ka, ngayon. Kailangan mong mamatay. Sumigaw din si Yeming, patay. Dumaan si Yeming, gamit ang Zuan Tian White Emperor. Pinuputol ang bawat isa. Master, mag-ingat ka. Sa likuran. Maraming hidden weapons. Sa likuran ni Yeming. May daan-daang uri ng hidden weapons na papalapit. Agad ginamit ni Yeming ang divine skill. Gamit ang apoy, sinunog niya ang lahat ng hidden weapons. Pagkatapos ay lumapag sa lupa. Anong bagay iyon? Anong secret transformation technique? Hindi ko alam. Marahil ay isang bagay mula sa ibang malaking mundo. Ngunit, ang lugar na ito ay mayroong suppression rule.
Kahit humiram pa siya ng external force, hindi siya maaaring lumampas sa martial ancestor realm. Tama ka, mayroong suppression rule. Kahit gumamit pa ng divine skill, hindi nito magagawang maabot ko ang divine level. Ngunit, ginagamit ko pa rin ang flame power ng divine skill. Sa sandaling ito, nagbuga si Yeming ng mga bolang apoy patungo sa kanila. Sunod-sunod na sigawang kahindik-hindak ang maririnig. Tulungan niyo ako. Nakakatakot ang apoy na ito. Nang aapi dahil marami kayo. Hindi ko na pinapansin. Pero nang ahas pa kayong gumamit ng ganyang kasuklam-suklam na hidden weapons para umatake ng patago. Mamatay kayo. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Azure Dragon Empire. 72nd Battle Formation. Azure Dragon Soaring Formation. Isang malakas na pagsabog ang naganap nang magbanggaan ang Azure Dragon Formation at ang apoy ng divine skill. Isang hamak na Azure Dragon. Kahit magbago pa ng anyo, gamit ang kontrol ng isang grupo ng mga taong hindi sanay. Nangangahas pa kayong makipaglaban sa akin. Sinuntok ni Yeming ang ulo nito. Ibinaon sa lupa, pilit itong bumangon at lumipad. Ngunit binigyan siya ni Yeming ng sunod-sunod na suntok. Pagkatapos ay tinapos ng isang suntok na dumurog sa kanilang Azure Dragon Formation. Patay. Agad nagkaroon ng backlash ang mga sundalo. Samuka ng dugo. Bago pa sila makatakas, inapakan na sila ni Yeming gamit ang kanyang paa. Sunod-sunod na sigawan ang maririnig. Gumamit pa si Yeming ng apoy mula sa kanyang bibig. Iniihaw sila hanggang maluto. Ang mga tao sa malayo ay pinanood ang eksena sa harap nila. Lahat ay pinagpapawisan. Diyos ko, tao ba ito? Ito ba ay isang martial ancestor? Kahit martial monarch, hindi pa ako nakakita ng ganito kalakas. Ano ba talaga siyang halimaw? Saang lupalop siya galing? Bilisan nyo, tumakbo. Kapag nasa parehong realm, hindi talaga natin siya kalaban. Bilisan nyo, maghiwa-hiwalay. Hindi pwedeng mamatay pa tayo. Hiwalay. Kung hindi, papatayin niya tayong lahat. Sa sandaling ito, si Yeming na lamang ang natira. Dahan-daang bumalik si Yeming sa dati niyang anyo. Sa sandaling ito, hinihingal siya dahil sa pagod. Umupo agad siya sa lupa. Sa wakas, naitaboy ko na rin ang mga iyon. Mabuti na lang at natakot ko sila. Kung hindi, lumaban pa kami ng kaunti. Ako na sana ang tatakbo. Master, napakagaling mong pumatay. Matagal na akong hindi nakakapatay ng ganito kasaya. Sila ay mula sa malalaking puwersa may Holy Land. Aristocratic family, imperial family, great sects. Master, sa pagpatay mo ng ganito, halos nakalaban mo na ang lahat ng puwersa ng imperyo. Ano naman ngayon? Kailangan ko bang magpatali at magpahuli? Kahit paano, ako ay isang fuma. Pinakamarami, gagantay lamang sila ng patago. Hindi sila mangangahas na kumilos ng harapan. Sa sandaling ito, may kung anong bagay ang lumipad at lumapag sa harap ni Yeming. Yeming, mag-isang tinalo ang 586 na kaaway. May karapatan kang maging isang trial taker. Anong nangyayari dito? Sa ilalim ng ilang matinding sitwasyon, ang pagpasok sa Void Heaven Realm ay magte-trigger ng ilang mga alituntunin. Pagiging isang trial taker. Ano ang silbi ng pagiging trial taker? Hindi rin alam ni Beiming. Alam lamang niya na pagkatapos bumagsak ang Ancient Heavenly Court, iilan lamang ang naging trial takers. Ang iba pang bagay ay hindi ko alam. Sa sandaling ito, biglang umalag ang bagay na iyon. Naglabas ng isang hibla ng enerhiya na pumulupot sa katawan ni Yeming. Ha! Hinayla siya nito papasok. Hinayla si Yeming papasok sa ibang espasyo. Mukhang nahila ako sa ibang espasyo. Lahat ng bagay dito, tila tumigil. Kahit ang oras, huminto rin sa pagdaloy. Ako ang natitirang will ng Heavenly Court. Bagong trial taker. Maligayang pagdating. Ano? Ang Heavenly Court, may will din. Ang Heavenly Court ay isang core great world. Natural lamang na mayroon itong world will. Core great world. Hindi ba't ang Heavenly Court ay itinatag sa Tianyuan continent? Ang tinatawag na core great world ay ang sentro na nag-uugnay sa mga dakilang mundo. Ilang mga dakilang mundo na magkakaugnay ang bumubuo sa isang United Great World. Sa loob nito, ang pinakamahalagang dakilang mundo ay ang core great world. Bakit mo ako dinala rito? Ano ang trial taker? Bibigyan kita ng isang espesyal na pagkakataon sa pagsubok. Gawin kang pinakamalakas sa human race. Ang proseso ng pagsubok ay mahaba.
Sasamahan ka nito sa 5 yugto: Martial Ancestor, Martial Monarch, Martial Sovereign, Martial Saint, Martial God. Bago matapos ang pagsubok, hindi ako maaaring umalis dito. Maaari kang umalis anumang oras. Maaari mo ring tanggapin ang pagsubok anumang oras. Bakit mo gustong gawin akong pinakamalakas sa human race? Dati, tiyak na mayroon ding mga trial takers. Hindi ba? Naging pinakamalakas ba sila? Bagamat naging martial god sila, ngunit hindi sila nagpatuloy sa landas ng martial daw. Sa huli, nabigo sila. Ang pagtanggap mo sa pagsubok ay dahil sa misyon sa iyong mga balikat. Misyon. Ang misyong pasan mo ay ang pamunuan ang human race. Itayo ang isang maningning na sibilisasyon ng sangkatauhan. Sa pagkakaalam ko, ang mga sibilisasyon ng Buddhist daw, immortal daw, shaman daw, lahat ay nilikha ng mga tao. Isa lamang akong hamak na martial artist sa sibilisasyon ng martial daw. Anong karapatan kong pasanin ang responsibilidad na ito? Mahigit 100.000 taon na ang lumipas. Sa kasalukuyan, sa Tianyuan Continent, napakakaunti ng mga taong may sapat na kwalifikasyon para tanggapin ang pagsubok. Isa ka sa kanila. Ang responsibilidad na ito, kailangan mong pasanin. Kung kahit ang sangkatauhan ay ayaw mong iligtas, kanino pa tayo aasa? Sa ibang lahi. Noon, ang pagbagsak ng ancestral origin continent ay dahil sa isang miyembro ng human race. Isa rin siyang malakas na nilalang. Para magpatuloy na mabuhay ang human race, wala siyang pagpipilian kundi iset up ang Heaven Annihilation Grand Array. Pinabagsak ang ancestral origin continent. Ano ba talaga ang nangyari noon? Noon, ang sibilisasyon ng human race sa ancestral origin continent ay umuunlad ng husto. Bagamat hindi mahina, ngunit sa gitna ng libu-libong lahi, hindi ito maituturing na malakas. Pinakamarami, nasa gitnang antas lamang. Ang pinakakinaiinggitan ng ibang mga lahi ay hindi ang lakas ng human race, kundi ang sukdulang potensyal nito. Ang mahinang human race ay nakalikha ng mga sibilisasyon tulad ng immortal daw, Buddhist daw, shaman daw, martial daw. Bawat sibilisasyon ay maaaring umunlad ng walang hanggan. Napakalaki ng potensyal. Ilang malalakas na lahi ang nakakita sa potensyal ng human race. Nagpasya silang puksain ang human race. Iwasan ang panganib sa hinaharap. Ang miyembro ng human race na iyon, na isa ring malakas na nilalang. Matapos malaman ang balita, alam na ang sitwasyon ay napakasama. Ngunit gamit lamang ang kanyang sariling lakas. Hindi niya kayang harapin ang malalakas na lahi. Kaya, isinakripisyo niya ang kanyang buhay. Pilit niyang inactivate ang creation divine artifact na Heaven Sundering Bell. Pinabagsak ang ancestral origin continent. Hinati ang ancestral origin continent sa hindi mabilang na mga espasyo-oras at mga dakilang mundo. Sa ganoong paraan, ang mga tao ay ganap na nahiwalay sa ibang mga lahi. Gaano man kalakas ang ibang lahi, mahihirapan silang puksain ang human race sa maikling panahon. Ang human race ay magkakaroon ng oras para palakasin ang sarili. Kung ang human race ay ganap ng nahiwalay sa ibang mga lahi, bakit mapupuksa pa rin ang lahi? Bagamat bumagsak na ang ancestral origin continent, ngunit sa loob ng daan-daang milyong taon, ito ay dahan-daang lumalapit patungo sa sentro. At saka, ang sitwasyong ito ay hindi na mababago. Pinakamarami, mga 10.000 taon pa. Ang mga piraso ng ancestral origin continent ay muling magsasama-sama. Ang kumpletong ancestral origin continent ay muling lilito. Ang proseso ng pagsasama ay magiging napakahaba. Ang human race na nakakalat sa iba't ibang dakilang mundo ay dahan-daang makakaharap ang malalakas na lahi. Bago iyon, kung ang human race ay hindi magiging sapat na malakas, haharapin nito ang panganib ng pagkalipol. Gaano kalakas ang mga lahing iyon? Kahit ang mga tao sa sibilisasyon ng Buddhist daw at immortal daw ay hindi sila kayang labanan. Tama, ang mga malalakas na lahing iyon ay pawang nakapagtayo ng kanilang sariling mga super civilizations. Nagmamay-ari ng kanilang sariling mga Lord Gods. Napakalakas, walang kapantay. Lord God, ano iyon? Ang tinatawag na Lord God ay ang pagsasama-sama ng will ng mga miyembro ng lahi. Ito ay parang heavenly will. Nakakataas pa sa heavenly will. Ang Lord God ay maaaring gumamit ng hindi mabilang na yaman. Nagmamay-ari ng sukdulang karunungan. Kasabay nito, inuuna ang interes ng lahi.
Ang isang lahi na may Lord God, tila hindi kayang talunin. Ilang malalakas na Lord Gods ay maaaring ipasok ang kanilang pag-iisip sa mga dakilang mundo. Kontrolin ang Heavenly Will. Gawin ang anumang nais. Kontrolin ang Heavenly Will. Hindi kaya, noon. Ang pagtatatag ng Heavenly Court ay para rin lumikha ng isang Lord God ng mga tao. Hindi mali, ngunit nabigo. Ang pagbuo ng isang Lord God, tiyak na nangangailangan ng isang malakas na nilalang na tatayo para manahin ang lakas at karunungan ng lahi. Ito ang dahilan kung bakit tinatanggap mo ang pagsubok. Bagamat inaamin kong medyo nakapag-cultivate na ako, ngunit kumpara sa iyong mga hinihingi. Marahil ay nasa 108.000 milya pa ang layo. Maaari kang pumili na sumuko. Ngunit pagkatapos noon, mawawala sa iyo ang mahalagang pagkakataon sa pagsubok. Sinabi mo rin, ang human race ay nakakalat sa iba't ibang dakilang mundo. Ang Tianyuan continent ay isa lamang maliit na bahagi. Hindi ba't ipinapakita nito na mayroon pang human race sa ibang mga dakilang mundo na nagsasanay? Tama, kapag nagsama-sama na ang ancestral origin continent, ang mga malalakas na nilalang na nagsasanay mula sa iba't ibang dakilang mundo ay magpapakita ng kanilang kakayahan sa kompetisyon. Tanging ang pinakamalakas lamang ang magiging Lord God. Sige, gusto kong maging trial taker na iyon. Ang human race ng ibang mga dakilang mundo, gusto ko talagang makita. Sa sandaling ito, sa mundo sa labas, hindi alam ni Yeming, dahil sa magulong labanan sa Void Heaven Realm. Ang Azure Dragon Empire ay nagkagulo na, sa labanang ito. Ang mga martial gods lamang na napatay niya ay mahigit 12 na. Ang mga martial saints at martial ancestors naman ay umaabot na sa daan-daang. Para sa malalaking puwersa, ang martial god ay isang mahalagang yaman. Ang pagkawala ng isa ay parang pagkapilay na. At ang mga martial saints at martial ancestors ay pawang mga elders na may mataas na posisyon. Hindi na kailangang pag-usapan ang kanilang kahalagahan. Kaya, ang mga puwersang ito ay labis na nagagalit. Lumipat ang eksena sa East Sea. Lingzhou. Sa loob ng kampo ni Fengxi, sa loob lamang ng 2 araw. Sa hukbo, ilang Grand Marshals na martial gods ang inatake. 3 ang namatay. 2 ang malubhang nasugatan. Ang mas malala pa, biglang lumitaw ang malaking bilang ng mga reinforcement sa panig ng Lingzhou. Ang sitwasyon ay naging mas mahirap. Grand Marshal, hindi maganda ang sitwasyon. Ang hukbo ng Lingzhou ay palakas ng palakas. Kung magpapatuloy ng ganito, mawawala sa atin ang lahat ng pagkakataon. Alam ng Grand Marshal na ito. Bumalik muna kayo. Hayaan ninyo akong mag-isip. Opo. Kinuha ni Fengxi ang salamin at nakipag-usap kay Yeming, asawa. Ang aking mga kilos sa Lingzhou ay nahahadlangan. Naghihinala akong ito ay kagagawa ng mga puwersa sa Azure Dragon Empire. Hindi na kailangang maghinala, tiyak na sila iyon. Alam ng mga iyon na ikaw ang aking sandalan. Gusto ka nilang pigilan. Huwag kang payagang bumalik para magkaroon sila ng oras na dahan-daang harapin ako. Oh, mukhang mayroon ka ng paraan. Paraan saan? Basta't nasa ating mga kamay pa ang money bank ng isang araw. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan ng isang araw. Pagbalik mo, ibenta natin ang share ng money bank. Sige, ay patitigil ko muna ang operasyon ng hukbo at magpapakalat ako ng ilang balita. Tiyak na makakabalik ako ngayong gabi. Hintayin mo ako sa akademya. Pagkatapos, ginamit ni Fengxi ang kanyang mga tauhan. Ang balita tungkol sa auction ng money bank ay kumalat sa imperyo. Sa isang iglap, ang mga malalaking sekta na may 10,000 taong kasaysayan, mga malalaking holy lands, golden aristocratic families, mga disipulo ng pamilyang imperial, kahit ang 4 na dakilang divine lands ay dumating. Ang mga sekta ay sunod-sunod ding dumating sa East Capital ng imperyo. Para maiwasan ang anumang hindi inaasahan. Ang lugar ng auction ay itinakda ni Fengxi sa loob ng kanyang sariling Divine Kingdom. Dito, ang kanyang isip ang langit, ang kanyang isip ang lupa. Walang sino man ang makakagawa ng gulo. Siya ang nag-iisang kasalukuyang Diyos sa loob ng 10,000 taon. Para mapiga ng husto ang pera ng bawat puwersa. Hinati ni Fengxi at Yeming ang 6 na shares sa kanilang mga kamay sa 600 na bahagi. Pagkatapos ay ibinenta ito ng tingi. Sa ganitong paraan, kahit pa isang malaking sekta na may walang kapantay na lakas, basta't magbigay ng mataas na presyo, magkakaroon ng pagkakataong makinabang.
Pagkalipas ng isang araw na abala, sa wakas, natapos din ang auction. Hindi ko inaasahan. Ang share sa ating mga kamay ay naibenta pala ng 200 trilyong mga Marshall God coin. Ang iyong kontribusyon doon ay hindi may kakaila. Paano mo nasabi iyan? Dapat tawaging ang pinakamalaking pagbabago sa halaga. Maraming puwersa ang gustong makinabang mula sa money bank. Ngunit karamihan sa kanila, kahit isang bahagi, hindi nila kayang bilhin. Pumunta lamang sila para manood ng kasiyahan. Ngunit basta't hinati natin ito ng maliit, kakagaitan nila ang kanilang ngipin at bibili. Sa huli, mahirap para sa mga puwersang iyon na lunukin ang buong share sa isang iglap. 80 trilyon doon. Ibinigay mo na sa akin. Ang natitirang pera, paano mo balak gastusin? Kailangan mo ba akong turuan? Kung pag-uusapan ang paggastos ng pera, hindi ko kailangan ng turo mo. Ang perang iyon, gagamitin ko para umangat sa Heaven Rank Martial Ancestor. Siguro sapat na. Nagulat si Feng Shi nang marinig ito. Heaven Rank, magaling. Noon, ako, para umabot sa Earth Rank, dumanas ako ng hindi mabilang na paghihirap. Hindi ko inaasahan. Kaya mong umangat sa Heaven Rank. Kung gayon, 120 trilyon, tiyak na hindi sapat. Itong 80 trilyon, kukunin ko lang ang 100 milyon. Ang natira, gamitin mo. Kung gayon, ang utang mo, paano na? Sa totoo lang, kung hindi dahil sa iyo, kahit ang kwalifikasyon para mag-auction ng money bank, mawawala sa akin. Paano pa ako makakakuha ng pera? Ibinigay pa rin niya ang pera sa kamay ni Yeming, itong 80 trilyon. Ito ang nararapat mong matanggap. Huwag kang mag-alala. Ang utang ko. Kaya kung harapin mag-isa, ngayong walang nanggugulo, tiyak na makukuha ko ang Lingzhou pabalik. Makakakuha ako ng malaking yaman. Mas mahalaga, kung ang aking asawa ay may malaking ambisyon na umangat sa Heaven Rank na noon ay hindi ko man lang pinangarap. Kung gayon, ang asawang tulad kong si Feng Shi ay buong pusong susuporta. Ang magkaroon ng ganitong asawa, tunay ngang swerte ng 3 henerasyon ko. Si Yeming, sayang lang kung wala sila NHI. At saka, kahit ano paman, kami ay mag-asawa lamang sa pangalan.